Kalat na po ang sex video ni Dr. Hayden Ko. Hindi lamang sa internet, kundi maging sa mga bangketa ay nakarating na rin po ang kopya ng sex video na labis na kinababahala ngayon ng mga otoridad. May suspect na rin ng mga otoridad kung sino ang posibleng nasa likod ng pagkakalat ng eskandalosong video. Pinag-aaralan na rin ng mga kinaukulan kung anong kaso ang maaaring isampa sa mga sangkot dito. Dahil sa pagkakabulgar sa tila ba koleksyong sex video ni Dr. Hayden Ko at ng ilang mga kababaihan sa show business, ngayon napakaraming kumukundira at umahabol sa kanya. Hinahabol siyang kasuhan ng sexy star na si Katrina Halili na nagsasabing biktima siya ng pambababoy ni Hayden. Hindi alam at saka kahit kayo mismo manood, makikita niyo kung paano kami binaboy doon ni Hayden. Dapat wala ako dito dahil sobrang depressed ako sa lahat ng mga nangyari. Pero kailangan kong harapin, kailangan magbayad ng mga taong gumawa niyan sa akin. Pero sa ilalim ng batas, ano nga ba ang posibleng maging pananagutan ni Dr. Hayden Ko? Dahil sa hinihinalang patagong pagbibidyo sa sarili habang nakikipag-sex sa iba't ibang babae. At sa inuusisang issue ng posibleng menor de edad pa ang Brazilian model na kanyang timonay na abuso. Yan ang inalam ko mula sa National Bureau of Investigation. Magkaroon ng pagkakataong makasuhan siya ng violation ng Republic Act 7610, yung Child Protections Act of the Philippines. Ito kasi yung batas na nagpo-protection sa lahat ng mga tao na minor de edad. Apart from that, we will see kung pwedeng mag-apply pa rin yung Republic Act 9262, yung Anti-Violence Against Women and Children Act of 2004, pero the fact that yung bata is hindi sa tamang pag-edad, wala pa sa tamang pag-iisip para mag-decide kung anong tama at mali. Subalit ang mga kasong nabanggit ay mabubuhay lamang daw kung talagang may maninindigang magreklamo. All they have to do is go to the NBI. Meron kaming complaints recording division na tumatanggap ng mga reklamo 24 hours a day. Subalit hindi lamang ito ang inahabol ni Katrina Halili at maging na iba pa mga politiko na nakialam na rin sa issue ng sex scandal. Dahil isa ngang doktor, inahabol na rin ngayon ang lisensya ni Hayden sa kanyang propesyon. At dahil nakapagsampa na nga ng reklamo si Katrina Halili sa tanggapan ng Professional Regulation Commission, inaasahan ng iimbestigahan si Hayden ng Philippine Medical Association. Whether Katrina knew it or not, basta nakikipagtalikan yung doktor sa hindi niya asawa, that is already immorality, no? As far as the PMA is concerned, it is enough basis for punitive action. Depende rin sa gravity of the situation, no? We can make recommendations to the PRC kung kailangan tanggalin ang license. Not only PRC, even the courts. Usually they comply with the recommendation of the PMA. But we want to be sure that the accused doctor will have a day in court and there will be due process. No? Kahit na may kasalanan na, we want to know really na nagkaroon siyang chance para explain bakit nangyari yan. Sa harap ng matinding pagkundinang pinupukol ngayon sa kontrobersyal na si Dr. Hayden Ko, sa isang tagong lugar ay humarap siya sa news camera at nagbigay ng kanyang panig. Talaga nagsisisi na po ako sa dami ng nadamay, sa dami ng mga nasaktang tao dahil may nagnakaw at nagkalat ng videos. You know, it's too much to ask for forgiveness right now. At sana someday people will learn to condemn the sin and not the sinner. Bukod pa rito, sa isang press release ay sinabi niyang kusa niyang sususpindihin ang pagpapractice ng kanyang propesyon sa medisina at sumasailalim na rin daw siya sa counseling. Ayon pa sa abogado ni Dr. Hayden Ko na si Attorney Lorna Kapunan, hindi na raw pasisinungalingan pa ng kanyang kliyente ang ginawang pagbibideo sa sarili at sa mga babaeng nakita sa sex video. Kaya nga ang tanging panawagan raw nila ay huwag na lang sanang pagpiyastahan pa ng publiko ang naturang piniratang DVD. Now is the time to come forward, tell them the truth. That's the only way you can gain back the sympathy. Well, not even the sympathy, the understanding of the public.
Handa din daw na humarap sa bawat investigasyon ng Senado at NBI ang naturang doktor. He has said that he will face all the cases against him. He has also said that he will, in all the cases filed against him, he will tell the truth. He also hopes that justice is done here, to not only to himself, but to the people who deserve to be penalized for the pornography, for the unauthorized mass distribution. He claims responsibility. The videoing of a private sexual intimate act between two individuals should remain private. Okay, and I had asked him, why does he do this? Why does he tape intimate acts? No, and ang explanation niya is it's like keeping a diary. No? Diaries are meant to be kept private, and he said that he does not keep a diary. His mistake is that he really is a computer person. Pero ginigiit nitong abogado na hindi raw lahat ng video ay pasikretong kinunan. Partikular umano ang kay Katrina Halili. Pero alam daw ni Katrina na binibidyo siya. In fact, my client claims that she even fixed the video camera. As in, siya yung nag-ano? As in, to face her. Pero bakit mo patay ilaw? I would doubt Hayden. If it were fully lighted and good copy, then I would doubt Hayden's version of the truth that it was meant for private consumption. Again, to the audience, I am saying it does not justify the recording. It does not justify the recording at all, which by itself is wrong. Dagdag pang pasabog ni attorney, aminado rin umano ang doktor na nung mga sandaling yun ay nasa ilalim raw ng impluwensya